Hello mga mami! Another day, another mini vlog. Pauwi na kami ni Papa Prince. Galing akong trabaho at sinundo niya ako doon. Simula nga nung nagkamotor kami, lagi niya na akong hinahatid at sinusundo. Pagdating namin ng bahay, lalaruin namin si Bebe para makakain si Inay ng kanyang dinner. Wow! Lumilipad ang baby! No, no, no. Lumilipad ang baby! Napagod. Napagod. Pagkatapos kumain ni Mama, kami naman ang susunod. Maghihiwa nga ako ng kamatis dahil yung ulam namin ay pritong tilapia. Lalagyan ko to ng kaunting kalamansi, tsaka ng toyo, kaso patis yung nailagay ko. Pag prito nga ang ulam ay ang sarap-sarap namang magkamay. Ito nga ang aming ulam, pritong tilapia, kamatis, tsaka may konting ginisang sayote. Pag ganito yung ulam, siguradong sira ang diet ko. Ang sarap kasi kumain ng nakakamay. Lalo pa at ang ulam nyo ay prito at may kasamang kamatis. Naku, mapapa-extra rice ka talaga. Ayaw nga palang sumama ni Papa Prince sa mini vlog ko dahil nakahubad daw siya. Pagkatapos nga kumain ay kukunin ko naman yung Graham. May isa pa kasing natira doon sa ginawa kong Graham para sa Valentine's Day. Iyak na nga to si Bebe dahil gusto niya nang umalis sa playpen niya. Sabi ko nga kay Mama baka ay naantok na. Kaya kinuha ko na siya para tumigil na siya sa pag-iyak. Baby want Graham. Yummy! Yummy! Pahingi, Papa. Ako din, Papa. Tuwan-tuwa nga ito si Bebe dahil first time niya kumain ng Graham. Unti-unti nga lang namin siyang pinapakain ng solid food dahil natatakot ako na baka mabulunan siya. Paborito nga ni Bebe ang French fries. Madalas din namin ipakain sa kanya ay mashed potato, steamed kalabasa, tsaka kamote. Kaso kapag kamote, ang dami niyang poop sa isang araw. Sabi ko nga kay Mama ay pakainin ng kanin si Bebe pag may sabaw ang ulam. Pagkatapos nga namin kumain ay pinatulog na namin si Bebe. Nung nakatulog na si Bebe ay ito, maghuhugas na naman ako. Pero bago ako maghugas ay papakainin ko muna ang aming mga alagang aso. Hinimay ko nga muna, tinanggal ko yung mga tinik dahil hindi naman ito pwede sa kanila. Kami lang ba yung may alagang aso na pag minsan ayaw kumain ng dog food? Pero pag kanin at ulam, ang dami nilang kinakain. Minsan nga kumakalabog pa yung lagayan ng pagkain nila dahil kulang ata yung pagkain na binigay ko. At ito nga si Chacha, ubos agad yung pagkain niya. Ay nako, ito na nga pala yung itsura ng mga huhugasan ko. Yung kawali at kaserola hindi ko muna isasabay dahil may laman pa. Pero madalas kapag naghuhugas ako, inuuna ko talaga yung mga kawali, kaldero, tsaka kaserola. Kasi nayayamot ako kapag pili ko tapos na ako pero hindi pa pala kasi meron pa silang kawali, kaldero. Tsaka gusto ko kasi lumuwag agad yung space. Bago ako magsimula, kinakanawan ko muna lahat ng mga plato, baso, tsaka kutsara. Para pag nagsabon ako, medyo malinis na. Ang sarap maghugas kapag mabula yung sabon. Hanggat maaari nga, gusto ko maghugas na agad ako pagkatapos kumain. Kasi kapag nag-cellphone na ako, sigurado anong oras na naman ako makakapaghugas mo. Tapos kung hihiga naman ako, tatama rin na ako niyan maghugas. Kaya hanggat maaari nga, pagkatapos kumain ay gusto ko maghugas na ako agad. Pagkatapos ko maghugas ng mga plato, isusunod ko naman yung mga dede ni Bebe. Para malagyan naman ni Papa Prince ng mga tubig, tsaka ng gatas. Kaso minsan kapag pagod siya, hindi niya na rin yung nagagawa. Kaya minsan ako na lang din yung gagawa. Medyo madami nga itong bote ni Bebe ngayon. Kaya siguradong 2 batch ko isi-sterilize tong mga dede ni Bebe.
Nakakatuwa na nga rin ito si Bebe dahil sobrang likot niya na rin ngayon. May time na umiiyak siya sa loob ng playpen dahil gusto niya lumabas at dun maglalaro. Kaso hindi naman pwede sa labas siya ng playpen dahil baka maaksidente kapag nalingat ka lang. Madalas din gusto niya sa labas ng bahay. Paborito niya nga si Lolo at si Papa Prince dahil sila yung madalas na nilalabas si Bebe. Hay salamat, malapit na ako matapos maghuga. After kong hugasan yung mga bote at tsupon, i-sterilize naman natin siya. Siguro 10 to 15 minutes yung pag-i-sterilize mo. Minsan naman nakadepende sa tubig kung gaano siya katagal mag-i-sterilize. Napapansin ko kasi kapag madaming tubig, ang tagal niya bago matapos. After ko nga maghugas ay maghihilamos na rin ako ng muka. Babanlawan ko yung sabon kapag feeling ko mahapdi na siya. Tapos isasabay ko na rin yung pagtututbrush. Hanggang dito na nga lang mga mami. See you on my next vlog. Salamat sa panonood!